Hello everyone, Annyeong from South Korea. This is your Kuya Rai and good morning. So it's already 9:30 o'clock here in South Korea, and for today we are going to try, or we are going to experience what the locals are experiencing when it comes to their market. So itatry natin or pupuntahan natin today ang isa sa mga famous markets for the locals here in Seoul, and it's called Mongwon Market. Titignan natin kung ano yung mga pwedeng i-offer sa atin ng market as a tourists dito sa South Korea. And yeah, samahan nyo kami and join us for today's adventure where we try local cuisines, and maybe we can also check some of the pasalubongs that we can buy, no? Na pwede nating dalhin sa Philippines. What I'm also excited about na i-try is their fruits, kasi I've tried their muscat, grape, and strawberries last night, and it's super sweet. Sobrang sarap. And as a fruit lover, excited ako what other fruits I can try in their market or local market. And of course, titignan din natin kasi I've heard that there's a lot of local products that they are selling there. Meron ding mga kainan, siguro hindi pa kami nagbe-breakfast, so maybe we can find one where we can have our breakfast and lunch later. Tignan natin if magtatagal tayo doon. So, but for now, we're already in the subway and bibili lang kami ng ticket namin. See you later, guys! This is Kuya Rai and this is JM Entertainment on the road in South Korea. See you later! Hello guys! So, sumakay kami ng subway para pumunta dito sa Mongwon. Mongwon area. Pero wala pa kami dun sa market proper mismo. Pero makikita mo na agad dito yung vibe. It's a totally different vibe doon sa Myeongdong. Sa Myeongdong kasi, there's a lot of tourists. So, you can say na it's a tourist area. Whereas dito sa Mongwon, paglabas mo pa lang ng subway, by the way, yung Mongwon station mismo, dun ka mismo bababa, exit 2, tapos right side ka lang, tapos yun, iikutin na yun, that's the entire Mongwon already. And ayan, going back, paglabas mo pa lang ng subway, you can already feel the local vibe dito sa area na to. Kasi number 1, wala masyadong tourists. Number 2, it's not as busy as Myeongdong area or yung mga areas na parang business area. Dito kasi hindi masyadong mabilis maglakad yung mga tao, hindi masyadong sobrang sobrang crowded, hindi masyadong madaming mga sasakyan na dumadaan and all. And ayan, parang almost andito na kami kasi look, I'll show you the area there. Diba? So para siyang very talaga, local, very market talaga yung niya, yung itsura niya. Diba? But it's still clean, it's still cold, it's still wonderful. It's still amazing. Ayan, araw-araw binibigyan ako ng South Korea ng panibagong experience, and every experience na nararanasan ko, kahit magkakaiba sila, it's still part of my
Part of my life. Part of my life. Hala, ang daming fruits. Sabi ko nga kanina, super hilig ko sa fruits. Ayan, pakita ko. 자, 성규 가져오세요, 성규. 자, 처음에 이완이치. Ano kaya yung mga? Ang dami kong gustong itry. Ang dami kong gustong itry na ano na prutas. Ano kaya yun? Apple pala yun. Hindi. Ano, pika-pika yung nandun sa mga mahon, yung parang mga street, style, mga mayak, mga kimbap. Gusto mo meal muna tayo or doon na tayo talaga kumakain? Feeling ko light muna kasi morning pa lang naman. Kaya hindi yun nga inanok sa'yo. Kasi pag doon na tayo, Puro mga ano na yun, doon? parang katulad sa Heavy-heavy Myeongdong. na? Hindi siya heavy-heavy. Kaya lang kasi kakain ka ng mga, parang katulad sa Myeongdong. Coffee muna tayo. Hanap tayo ng coffee. Isa yun sa parang, So before kami mag-ikot-ikot dito sa Mangwok, sungok tuloy ako. Mangwon, magbe-breakfast muna kami and punta kami dito sa isang coffee shop and it's called Cafe and Bakery. Hindi ko alam kung anong basa dyan, but ayan. And look at their food. Alam nyo guys, it's more ano dito, parang mas less expensive yung mga food nila. Kasi yung food nila, nagko-cost lang siya, range lang siya from 1,000 won and up, which is lesser expensive compared doon sa mga kinainan namin na coffee shop or pinuntahan namin na coffee shop. Later, i-share ko sa inyo kung ano yung o-orderin namin. But, to give you an idea about the prices of their coffee, it ranges from 1,500 won to 4,800 won yung pinakamahal. Ayan. Ayan. It looks good. But of course, titignan natin mamaya kapag na-try na natin. Caramel macchiato. One caramel macchiato. And one pineapple yogurt bread. Hot. 혹시 모르니까 화장지 드릴까요? Guys, sobrang convenient kasi puro card yung gamit. Ay, pinakita ko yung number. Puro card yung gamit namin. Ang convenient ng nila. Tap-tap lang. Ayan. So, if you guys are worrying na wala kayong dalang cash or what, feeling ko magpapalit na kayo or mag-withdraw lang kayo. Tapos, siguro yung enough lang. Sa amin kasi ang withdraw namin was 300,000 doon sa airport. Tapos, aka na namin kukulangin kami. So, dapat mag-withdraw din kami. Pero nakita namin na na ang convenient pag card kasi hindi ganun kamahal yung charges. Ano ba ito na, hindi ganun kamahal yung charges kapag card yung ginamit. Parang parang 5 pesos lang yung nababawas na bank charge kapag per transaction. Ayan, so okay na din yan siya. So, yun, tatry namin yung food nila guys. Ayan, so guys, ang in-order ko ay caramel macchiato. Ang sarap talaga ng kape nila dito. Caramel macchiato at saka pineapple. Ano nga ito? Pineapple yogurt. So, try natin. Ang niya, refreshing sa bibig. Ang lamig. Sarap. Sarap. Ba't hindi ka makalat kumain? Ako ang kalat ko kumain. kanina, plate yan, butter.
Di ba guys, sa atin, hindi naman lahat. Pero kapag kumakain ka ng cream, nakakaumay siya, di ba? Yung sila dito, yung mga cream-based nila na mga ganito, either cheese, cream cheese, or yung regular cream, hindi siya nakakaumay kasi hindi siya sobrang heavy at saka hindi siya sobrang tamis. Parang enough lang. Kaya sila na ba? Mm-mm. Mm-mm. Kaya, di ba sobrang hilig nila sa ganito, sa mga bread? Like, minsan magkatapat, coffee shop, tapos may mga ino-offer sila na sweets. Pero hindi sila tumataba. Yun pala, sobrang counted ng calories nila dito. Like, sa mga fast food, available yung mga calorie count ng bawat order mo. Kaya, monitor yung nila, calories nila. Super sarap ng food dito and affordable. So, parang total lang na nabili ko ay 7,000. So, nasa 300 something siya. 200? Oo, 200 plus. So, enough na din, di ba? Pwede na. Pwede na para sa breakfast. Right? Kasi ganun talaga dito eh. Ganun talaga yung presyohan. Pero mura na for a Korean price. Hello guys, ayan. So, kakatapos lang namin mag-breakfast. Mini breakfast. Coffee and bread. Guys, alam nyo, sobrang mumura ng mga bilihin dito. Well, compared doon sa business areas. Yung Shine Muscat sa Myeongdong, Konti lang. oo, sobrang konti pero ang price niya, parang nasa, 6,000. hindi lang, 10,000 nga yung binili ko kagabi eh. Strawberry yun eh. Hindi, 6,000 yung oo, isang basta sobrang, yung isang cup yun. Pero yung parang mga, mga half kilo or 1 kilo, mga ganyan, parang nasa 10,000 to 15,000 won. Dito nakita namin, ang dami, 3,500 lang. So, 7,000 you really na see lang. the difference na Ang daming piraso. local. Oo, ang dami. Hindi natin mauubos yun, te. Hindi naman natin Sure. hindi naman natin maiuwi eh. Kung maiuwi sana, no? Kung everyday, kung magdadala ako nito. Ayan. Yes na. May mga bagay dito na hindi ko maintindihan kung ano sila, kung ano yung gamit nila. Pero na-amaze ako sa difference ng mga prices. Akala ko centralized yung presyohan dito, hindi pala. Meron din palang mga parang presyong sa atin, presyong divisoria, ganyan. Look at that. Diba? Ang laki ng apple nila, oh. Parang bell pepper yung persimmon. Persimmon? Alam, Ito cute yung naman pear yan. na Korean pear. Ayan, gusto ko din itry yan. Try na natin. 2,000? Eh kasi titingnan. 2,000 yung isang buong ganyan? Tingnan mo kasi itsura. Pero kahit na mura pa rin. 80 pesos. Ayan. So, meron din sila dito guys. Mga breakfast. Puto. Puto ba yan? Parang puto, no? Tignan mo. Oo, ito nga. Parang puto. Ayan. And they have stores din dito. Mga skincare products din. Dito sa area na to. And okay, we're here. We're already in the in the Mangwon Korean market where the local goes. Ayan. And medyo nakakahiyang mag-video guys kasi walang turista. Oo, parang puro local talaga. Puro local talaga dito. Hindi siya puntahan ng tourist. So, kami lang. Parang kami lang yung turista dito. Wala akong makita. Kaya na medyo nahihiya ako. May binababa ko yung camera. Okay guys, dito sa entrance, meron agad kaming nakitang kainan. Jadan. Hindi ko alam kung ano yan. Mga breaded pork, breaded shrimp. Pork cutlet sandwich. I think parang premium kasi medyo expensive siya. Mga tofu. Ayan.
Mm. Kumain ka lang dyan at nabibideo ako. Ha? Yung parang pig, ano? Ang tawag ito, parang siyang patatim na matamis. Ayan, they also have like cakes. Yan, mga ganyan. Hindi ko alam kung ano yung mga yan. Pero they offer a lot of local Korean products here. Siyempre, hindi mawawala ang mga preserved na mga gulay. Like, siyempre, meron tayong kimchi and yeah, different pickled vegetables here. Ayan. So, pakita ko sa inyo. Right. 8만원이세요? And this one is different types of chicken, fried chicken. Ayan, so meron silang mga iba't ibang flavors. They have sweet cream, cheese mustard, sweet, fruit sweet sauce, yung mga red bell pepper, garlic, sweet sour chicken. Basta iba-iba. Sobrang daming flavors. And ano ata to? Hindi ko alam kung magkano yung presyo. Pero ano siya, I think it's per gram. I think it's per gram. How much? Oh, 4,000 per cup. Here, look. Where is this? Ayan, so per gram nga siya. Ay, per box nga siya. Has pan mari. Okay, sige, try natin siya, guys. Wait lang. 닭 한종 and 양념. Sige, try natin yung cheese mustard. Cheese mustard. 감사합니다. Cheese mustard? 4,000? Ayan. So, try natin guys yung pinakamura lang. Kasi itatry lang naman natin. Guys, ang sarap ng chicken. Parang yung on-order ko. Honey mustard. Ang sarap ng chicken. Guys, I think you must try this market. Crowded siya, pero crowd siya ng locals. Walang tourist. Ako lang yung nagbi-video. Hindi, kaya medyo nahihiya ako, pero okay lang. And ang mumura ng... Gusto mapuntahan din natin Dongdaemun mamaya. Para ma-compare natin. Okay lang din naman. Sige, tingnan natin. Tingnan natin mamaya. Ano ba? Ang mura ng mga fruits. Well, mura siya compared doon sa mga nakikita nating ano doon sa Myeongdong. Dito yung Shine Muscat. Meron siyang nagre-range siya from 5,000, starting from 5,000 won. Compared doon sa Myeongdong, na yung 5,000 won mo, nasa cup lang. Parang mabibilang mo lang kung ilang piraso. Ayun. And it's actually easy to find kasi, look guys. Grabe, 80,000. Pero, 60,000 lang. 60,000 lang pala siya. Pwede na. Pwede na yung 60,000. I mean, hindi. I mean, Kinain na ng mga ano yun. Ng mga... you know, vegetables, persimmon, vegetables ulit, mushrooms.
mga greens. Tapos, sa sobrang random ng market na to, dito sa gitna meron ding mga jacket na pang winter. Diba? Ang fun. Ang saya-saya. Pero sandali lang, tingnan nga natin magkano kaya to. Hindi ko makita yung presyo. Pero 155,000. Ito kaya yung presyo niya, 155,000? Parang hindi naman siya 155,000. Ayan, dito sa area na to parang mga ano na, mga damit-damit na. Uy, 1,800? Ano to? Ay, akala ko mga scarf. Ano pala siya? Tuwalya-tuwalya. Yun yung mga scarf. Parang the same lang din sa mga mall. 15,000 won, 10,000 won. Parang same lang siya sa mga sa mga nasa mall. Dito ang mura is yung mga food. Yun yung mga mura. Pero pagdating sa mga ganito, mga jacket, scarf, and all, parang almost the same lang. Laki ng dumpling. Dumpling. Hindi ko alam kung dumpling na. I-correct nyo na lang ako, guys. Ayan. Di ba ang random ng ng market na to? Kasi kainan, tas biglang may damitan, tas biglang ulit. Guys, titignan namin kung baka may mas mura. Guys, alam nyo, parang feeling ko, pag bibili kayo ng mga treats, yung mga pasalubong, mas mura dito ng di hamak compared sa city. I mean, compared sa tourist area. So, titignan namin. Ano tawag nito? Pag uwi namin, ipapakita namin kung ano yung mga nabili namin. Naalala mo kung magkano to doon kagabi? Etong milk. 4,000 something, di ba? Dito 3,750 lang, guys. So, eto, masarap daw yan. Hindi ko pa naman yan natitikman. Pero, mag-uwi din tayo niyan. Yan, may mga sila, itlog. So, palabas na kami. Actually, dalawa pa. Meron paglabas namin, pagtawid. Continuation pa rin ng market. Ayan. Guys, itatry namin tong sugar cane juice. Oo, meron din tayo sa Pinas nito, pero wala lang. Gusto lang natin itry yung galing sa Korea. Oo, ang tatamis ng mga prutas dito. Di ba, walang tapon. Sarap nung kinain ko. Yung free taste nila. Lasang kakanin na matamis. Oto. Ano yung oto? Oto. 1.5 lang pala siya. 1.5 isa. Pancake. Hindi, parang jam. Jam? Parang siyang jam. Thank you. Oto. Para lang, inumin lang. Pero bumili kasi kami ng drinks kanina. Sana pala hindi mo na ako bumili. Ang refreshing niya. Ang tamis. Lasang tubo. Pero ang tagal ko na kasi hindi nakakain ng tubo. Bata pa ako nun. Masarap. Diba yung tubo, alam mo yon, yung inangat-ngat. Diba sa province kasi ang dami. Daming ganun. Hindi sila tumatawid. Baka Tatawid kami dyan sa kabila. Ililin natin yung pagtawid. Baka red light. Green pa. Nauubos ko to agad. Bibili kasi natin sa matamis din mamatay talaga tayo sa movies. Ubos ko na agad, guys. Buti na lang meron akong dalang drinks pa. Na apple juice. May apple juice ako dito. Pero di ka bumili ng water tea. Meron akong water dyan. May water ka? Dito. Bakit bukas yung bag mo? Binuksan ko. Dito sa bulsa ko. Ayan. Andito naman kami sa kabilang side ng market. So, I think parang halos pareho lang din naman yung ino-offer dito. Fried chicken. Guys, alam nyo, iba yung iba yung timpla nila ng manok, yung fried chicken nila. Sobrang sarap. Alam nyo, padulo kami ng padulo, pero pamura ng pamura yung mga bilihin. Ang sarap. Tignan nyo naman, ang sarap niyan.
Wait lang guys. Pipicturean ko yung kiwi kasi ang mura ng kiwi. Parang parang 400 pesos. Parang 100 isa. Yan. Then mga ano ulit to, mga seafood. Seafood. Hey, anyong. Hello guys, pauwi na kami. Hindi na ako nakapag-update kasi nag-bus lang kami. Kaya dami naming dala. Kaya hindi na ako nakapag-vlog. Pero ayun lang naman, yun lang naman yung nasa Mangwon. Pero it's still a must. Kasi hindi pa siya masyadong napupuntahan ng mga turista. So, okay siyang puntahan. And ang daming mga mabibiling mga products. Bumili kami ng strawberry at saka ng shine muscat kasi sobrang mura. I mean, di man mura, pero mura siya compared sa by tourist areas. So, babalik kami ng hotel para iwan yung mga gamit. Yung mga pinamili namin medyo mabigat. And then, lalabas ulit kami. First, na gagawin namin is kakain kami ng shaved ice cream. Anong tawag doon? Sulbing. So, isa-show ko yun later sa inyo. And the next namin nun after is punta kami ng Namsan, which is walking distance lang from our hotel. And then, after Namsan, pupunta kami ng Hongdae para kumain ng samgyeopsal. I-share ko yun. I'll do a separate video on that. Or baka pwedeng ilagay na rin naman dito sa video na to. Ayan, nandito na kami sa hotel. Alam nyo, nakahihiya akong ipakita kasi ang kalat. Ang kalat ko na kasi ang liit, mas better yung unang hotel namin kasi mas malaki yung space and mas kompleto doon. Mas kompleto doon with cabinet. Dito guys, wala. As in, ano lang siya. Totally bed lang. Bed, CR, may television. Ayoko i-share na. Ang dumi kasi, ang gulo na. Tapos, ayun lang. Mas okay dun sa unang pinagstayan namin kasi kompleto. Ay, kompleto ng pusa. Dito, as in, ang sikip. Yung daanan, nilalagyan na namin ng gamit. Ganun siya kasikip. Pero, oo, normal siya dito sa Myeongdong area. Pero, if you're planning here sa Myeongdong, we are recommending the step in. Either 1 or 2. Step in 1 or step in 2. I'll show the code here. Pero guys, kung magpaplano kayo, i-ano nyo na siya agad-agad. Like, i-book nyo na once na kung paano man yung gagawin ninyo. Kung hinihintay nyo yung visa nyo or mag-book na kayo agad, i-book nyo na kasi mabilisan lang siya. Like, we were planning nga to stay there na lang. Kaso, ang expensive na niya. Sobrang expensive na niya. Nakuha lang namin siya like 10K for 3 days. Pero nung tinignan namin, parang nasa 7K na siya per night na, per day na. So, medyo expensive na, alam nyo naman. And nabook na kasi namin din tong isa prior on that. Prior pa namin makita in person yung hotel. But, ayun, so, final muna for now. Iayusin muna namin yung mga pinamili namin. And then, lalabas ulit kami. Pupunta kami ng Namsan. And then, see you! Bye! Hey guys, so as promised, kakain kami ngayon dito sa Sulbing. Tchadan! Okay. So they are known for their shaved ice cream. Ayan, so akit kami sa taas. kami kumakain, pero
Puro kami matatamis for today's video. Okay naman kami. So, kakain kami ngayon, guys. Order ka na. Order na tayo. Ano sa'yo? Hmm? Ano sa'yo? Ano bang mga nasa menu? Ulam, 9,900. Okay. So, yung presyo dito is ranging from, kung yung shaved ice cream mismo ha, it's ranging from 9,900 up to 14,500 won. So, that's around 400 pesos up to 600 pesos. Pero depending kasi may mga add-ons sa add-ons pa sila. So, yun yung mga presyohan dito sa Sulbi. Let me show you. Ayan. So, bale, papakita ko sa inyo kung ano yung order namin. Ito mga walang ano. May condensed milk shinal. Kain na kami, guys. Daming flavor. Ang pinili namin is yung mango. Bali ang in-order pala namin is mango cheesecake. Grabe yung shaved, nyo. Yung shaved ice niya. Sobrang fine. Parang snow. Sarap. Ang lamig. Oh. Cheesecake yung nakain ko. Grabe, no? Nasa papunta ka ng winter season, para nagagalit. Kakatapos lang namin kumain sa Sulbing ng shaved ice cream and ang ayan, sige. 0 degree tapos kakain ng ice cream, ha? Sige. Deserve nyo yan. Nanginginig ako. So, ang plan pala is bago kami mag-Namsan, pupunta muna kami ng Lotte para bumili ng mga ng mga chips joke. Para bumili ng mga iuwi namin na mga pagkain, like yung mga honey butter, macadamia. Yun lang yung alam ko kasi may nagpapabili sa akin. Pero yan yung mga katulad nun, yung mga pasalubong. So bibili lang muna kami ng ganon. So uwi namin dito kasi ayan lang yung hotel namin, guys. So yan. So yan lang yung hotel namin. So walking lang kami. Tapos look, si G-Dragon. G-Dragon. Lakas talaga ng dating niya. Ang tawag nito. Ang lamig. Ayan, daming kainan dito, guys. Samji, yun. Samji tayo. Pero kakain tayo dun sa Samji na kinainan ni Bokju. Ayan, mga Sa samji. weightlifting fairy. Ayun, so ano na gagawin? Nanginginig talaga si Ferson. Ice cream. Sige, ice cream pa. Ang lamig, grabe. Hindi pa, naka-light, pa man din lang kami ngayon. Kasi kanina, parang nasa 7 lang yung weather. Biglang lumamig ang light lang ng ko, parang dalawang layer lang yan. Like I'm gonna be. So, ayan, naghahanap kami ng Lotte para iuwi muna namin and then
balik naman kami sa Namsan. So, kapag nandun na kami sa grocery, I'll update you guys. Tignan natin kung pwedeng mag-ano. Kasi dito guys, kailangan tatanungin mo lagi kung can we take a video? Kasi kahit yung mga stores, may mga bawal na mag-take ng vid. So, kailangan magtanong-tanong. Tara na. Let's go. Akit na lang tayo, di ba? Hindi, okay lang yan. Ang galing guys. Nagpapiano yung hagdan. Sige na, akit ka na. Ay, hindi. Parang mall to. Parang entrance sa mall. Ang saya. Napagdiskitahan namin yung hagdan. Nagpapiano yung hagdan. Ang fun. Wala lang. Another experience. Nakapagpiano sa hagdan. So nice. Papunta kami ngayon sa bus station. Papunta ng Seoul Station. Para mamili sa Lotte World. Lotte Market. Supermarket. Mart? Oh, pareho lang yung supermarket at saka mart. Ano bang difference ng mart at saka supermarket? Same lang naman. Iba lang sila ng term. Sabi mo kasi Lotte Market. Oo nga, market. Market is palengke. Oh, basta Mart yun. lang kasi yun. Bakit yung supermarket? Grocery. Yes, pero iba yung supermarket sa Oh, basta anyway, kung ano man yung ibig sabihin yun ng mart at saka supermarket. Pero basta bilihan ng kung ano man yung mabibili. So guys, papunta na kami sa Lotte Mart, Zetaplex. And sumakay lang kami ng bus from Uljiro to Seoul Station. And takbo-takbo tayo para there you go. Lotte Outlets, Seoul Station, Lotte Outlets. Dito tayo pupunta sa may Lotte Mart. Ayan. So, titingin tayo ng mga pwede nating bilhin. Titingin tayo ng mga pwede nating bilhin pang pasalubong. May kakanta dito. Hindi natin kailangan ng background music. Hindi kayo tayo maano doon. Okay. So, dito pa lang sa entrance, meron lang makikitang mga cafe. Ayan, mga favorite cafe natin. Okay. Kaya tayo sa taas. Ayan, medyo nakakapagod. Puro lakad tayo. Aakyat na kami sa taas. Okay, Lotte Zetaplex this way. Ayan. So, ito na po yung Zetaplex Lotte Mart. Ayan. Diyan tayo titingin ng mga bibilhin. Cute na, no? I love Seoul. Pang thumbnail. Ewan ko kung nakita yon pero bahala na. Binaliktad ko kasi yung cam hindi ko nakikita. So, asan na yung kasama ko? Asan na yung kasama ko dito? Nawawalan na ako. No, iniwan na ako. Asan na yung kasama ko? Baka pumasok na siya sa loob. Ayan. So, balikan ko kayo guys. Papasok na kami sa loob. Papakita ko kung ano yung mga pwedeng bilhin.
inside the Lotte Mart. See you later! Kuha tayo ng card. Annyeong! Hello everyone! This is your Kuya Rai again, and this is on the road in South Korea. Umuwi kami kanina after namin sa Lotte Mart. And sorry, hindi na ako nakapag-vlog doon kasi sobrang daming tao. And nagpo-push ako ng cart and naghahanap ako ng mga gusto kong bilhin at the same time, kaya hindi ko na na-open itong camera. But I will definitely share with you kung ano yung mga pinamili ko, na kung ano sa tingin ko lang na okay, sige, kuha lang ako doon ng kuha yung mga first time ko na makita. And I think wala sa Philippines. Kumuha din ako ng mga noodles, ganyan, kahit na meron sa atin. Kasi wala lang, at least dito binili. And right now, we're looking for the Samji na kakainan namin. For the first time, magsa-Samji kami. And mamaya ipapakita ko ulit sa inyo bago kami kumain. But right now, we're still looking for the place na yon. So, enjoy muna tayo kung ano dito. It's just like a park. By the way, nandito kami ngayon sa Hongdae. It's also, of course, bumaba kami sa Hongdae Station. And I think, parang yun. So, I think, parang malalapit ang mga universities dito. University? Oo, university. Kaya, ang daming mga estudyante. 가령? Masasagasaan ka. Ano, ang layo ko pa. 맛있다. 엉기네. Ayan, so pinakita ko yung mga prices nila. Meron sila 250 grams na mga, at basta per gram siya. Hindi siya katulad sa atin na unli. Pero I think they're also offering unli, pero parang hindi namin yun mauubos. So, baka lang kami, mag per gram lang. 13,000 yung 250 grams. Depende kung anong orderin nyo. Pero mostly pork nila, 13,000 for 200 to 250 grams. Yung beef, mas expensive siya, around 17,000. So, yung 13,000, it's around, bali 400. Parang mga 400 plus. Ganon. So, ganun yung presyo. So, okay na din kasi it comes with different side dishes din naman. So, that's totally fine. Pero baka umorder kami ng rice. Ay, hindi ko pala alam. Para ayoko pala mag-rice. Anyway, so I will share it with you later pag nasa loob na kami. Okay, so ito yung mga side dishes nila. Mushroom, cabbage, kimchi, of course, a fresh lettuce, hindi mawawala. Tsaka, ikaw, gusto mo gulang. Ito pala yung, ano pangalan ng title? Anong title? Weightlifting Fairy. Dito, Shinut. Or dito sila, parang isa sa mga series, isa sa mga episode. Dito, Shinut daw. Yung isa sa mga K-dramas, ang title is Weightlifting Fairy. So, ayun, wala lang, na-share lang namin. So, it's already here. By the way, it's 200 grams. Ito yung beef. Ito yung pork. So, yung beef, 200 grams. Yung pork, 250 grams. Ang total nito is
17 plus 13. Around 30,000 won. So that's parang 4,800, parang 1,200. Ganun. Pero ba't mo na lang kayo? Ito. Ayan. So, tutuluto lang tayo ng totoong samji. Sige, magra-rice na din ako isa. Yung fried. Depende lang sa flavor kung gusto ko yung flavor. Hi guys! So may biglaan kaming gagawin. Magki-cable car kami. Kasi ang layo pala ng lalakarin papunta sa Namsan Tower. So nandito kami ngayon sa Namsan wherein there are two ways na pwede niyong puntahan yung tower. We can see it here, from here. Yan. That's the Namsan Tower. And for you to get there are two ways. Pwede kang maglakad. Guys, kailangan nyo ring i-research siya kasi hindi ko alam kung tama yung pinagsasabi ko. Based lang dun sa sinabi ng kasama ko. So, bale, there are two ways. Pwede kang maglakad sa ilalim kasi may parang hagdan dyan sa ilalim. And pwede kang mag-cable car. Yung cable car, of course, yun yung may bayad. Kapag ba yung cable car, cable car tayo? One way lang tayo. Kasama na yung doon, yung entrance doon sa Namsan Tower. Kapag bumili tayo ng cable car. Ayun naman pala, go. 12K. One way round trip. Tingnan mo yung price Ay, ang Round trip lang. na. Oo, 3,000 lang difference. Okay, kung one way ang bibilhin nyo, 12,000 won. Pero kapag two-way, papunta pabalik, 15K. O, edi mag two-way na lang kayo guys. Sayang din naman yun. Diba? Ate, yung ko, 15 million. 15 million. Wait lang guys kasi nagbibilang tayo ng pera. 15,000. Hindi ko makita yung 15,000. Diba? Dami nating pera dito. Sana pesos. Sana peso to yung hawak nating pera. 15,000 pala guys is around 600 pesos. That's already back and forth. So, we suggest you to get the back and forth na lang para hindi na kayo mapagod. Pero hindi ko alam kung tama ba? Lalakarin? Hindi ko din alam guys. Sinabi lang sa akin ng friend ko na lalakarin daw if hindi ka magki-cable car. So, paniwalaan natin siya. Pero, sige na nga dahil naku-curious ako. Wait lang guys. I-search natin. How to get to 왕복하는 게 낫겠지? Namsan 아까 걸어내려오고 좀 하지. Tower. Okay, so okay, three ways. So you can take the Namsan Shuttle Bus 01A, 01B, using the number 2 is using the cable car which that's what we are going to do, or hiking. Yung sinasabi palang walk, hindi pala siya walk, hiking pala siya. Ayan, okay, na-clarify na natin ha. So there are three ways. Number 1, cable car, yun yung easiest way, amounting to 15,000 won back and forth. 12,000 won naman kapag one way lang. Then you can take a bus, 01A, 01B, or through hiking if you are physically fit. Ayan. Ano daw? May discount yung senior. Ay, totoo. May discount daw yung senior. Masaya. Kaya pala may discount sa inyo. Mahihirapan po pala. Meron tayong mga kababayan dito. Mga Pinayin. Ayan. Super taas lang guys. We're not sure though if there's an elevator, but parang wala. Parang wala akong nakita. So, walk tayo guys. Medyo mahaba din yung pila. Ayan.
Sobrang biglaan doon. Hindi ko din in-expect na magki-cable car kami. Ayun, restroom lang muna kami guys. Balik ako later kasi medyo palaubat na ako. So, para at least meron tayong remaining battery kapag nandun na tayo sa mismong Namsan Tower. Okay? Diyan ka, te. Okay, so malaki pala yung cable car. Like, parang mga nasa 20 kami na nasa loob ng cable car. So, hindi siya yung like, sobrang, hindi siya yung like, parang pang-animan lang na cable car. So, it's a big, cable car pala. 여기는 신화가 보이고 여기는 가도 된다. It's totally different with England. In America, you have a big lens, so then you don't really have a problem looking for a residential area. But then if you think about the London city, so yeah, in Seoul also it's really hard to find those people who own the flat. Normally we're living in those kind of buildings. Sobrang taas na. 내리실 때 진행 방향 왼쪽 노선으로 내리실게요. 케이블카 진행 방향 왼쪽으로 내리실게요. Ayan, nakalabas na kami ng cable car. So, it will only take siguro mga 3 to 5 minutes from the entrance. Sobrang taas namin guys. Medyo masakit sa tenga yung pressure. Lumulunok ako. Mas medyo mataas na pa. Ayan. Okay, so andito na yung mga pabalik naman sa station. From the place where we started. Ay, okay, tignan natin dito guys. Oh my God, this is beautiful. Look at that. Look, nasa taas na kami. Ayan, guys, imagine kung one way lang yung kinuha nyo. Diyan kayo bababa, oh. Yan kayo babalik papunta sa papunta dun sa entrance. Sobrang taas na namin. Yan. And ang lamig dito. Ayan yung cable car pala. Di ba ang laki niya? Ayan. So parang hindi ko nabilang pero parang siguro mga 15 to 20 people yung nasa loob ng cable car. Yan. It's so nice. Hindi namin natanong kung may time limit dito, pero parang wala naman. Akyat kami sa mas mataas pa. So, there's a stairs dito. Yan. Lakarin natin. Ang lamig, guys. Sobrang lamig. Super, super lamig. Look at the view. Ang taas-taas namin. And that is Seoul, South Korea. Look at that. Ang ganda, di ba? Sobrang ganda. Actually, hinihingal na ako kasi ito yung stairs, papunta sa pinakataas. And you don't have to worry about being hungry here kasi merong
mga tindahan, mga pika-pika lang naman na mga pagkain. There you have corn dogs, parang yung mga potato twirls nila dito. So, may mga drinks na doon. Ayan. And they also have mga souvenirs dito where you can choose to buy. Balik ulit tayo dito. Yung lalamunan ko nanunuyo sa sobrang lamig. Ayan. So, akit pa tayo ulit para makapunta tayo sa pinakatuktok ng para makita natin yung malapitan yung tower. Ay, Lin! Yung lock. Ayan, ito pala yung pinupuntahan ng mga tourists. Ayan o. Tchadan! Look at that! Yung mga lock. Love keys, love locks. Anong tawag sa ganito? Love? Namsan lock. Ayan. Masaya. Hinihingal ako, halatang hinihingal ako, diba? Mag-aano nga ako dito. Ang tawag nito yung yan, diba? Hindi kasi siya masyadong makita kasi madilim. Pero parang feeling ko naman kita siya. 근데 이거 땅에 닿으면은 이럴 것 같아. Ayan, mamimili na lang yung mag-e-edit kung ano yung ilalagay niyang picture. So may editor kasi ako. His name is JM and yung production namin is production talaga, no? Yung ano niya, yung YouTube channel niya is JM Entertainment. At dun ipopost tong vlog na to. Ayan, ano pa ako? Isa pang thumbnail. Lakad-lakad tayo, guys. Sobrang lamig. Ang taas. Sobrang taas. Tapos nandito na kami sa parang pinakamataas. Ang taas pa ulit nung Namsan Tower. Nakikita ba? There. 哇，好靚！我哋仲可以上去㗎。咁點樣上去啊？行過去。 Ang saya-saya. Ay, meron pa doon mga Namsan locks. Parang, parang closed siya. Kasi siya guys, so tignan nyo, parang medyo delikado siyang, anuhin. Ay, hindi pala. Parang meron lang nakaharang. Ayan. Ayan o, meron pa pala dito. Look. The Namsan Lock, tapos tignan nyo, the entire Seoul, Korea. Look at that. Diba? Sobrang magical. Ito yung mga locks. Safety line. Ayan. Okay, I'm not sure if aakyat kami sa pinakatuktok. Kasi pwede ata. Pero, I'll check kung paano. Ayun. So, balikan ko kayo guys later since medyo nalibot ko na rin naman kayo. Pupunta ako dun sa dulo tapos papakita ko sa inyo. 18% na lang ako. And yes, hindi ako nagdadala ng charger kasi maliit lang yung bag ko. So, sorry na po. Next time, alam ko na gagawin. So, ayun po. Open ko ulit later yung camera bago tayo malubat. Tapos, pupunta kami dun sa kabilang dulo. Nandito na kami sa may parang dulong area bago mag-tower mismo. Ganda oh. Sobrang ganda.
Ay, bida-bida. Paano ba to? Ayan. So, ayan, parang nalibot ko na rin naman kayo. Kasi yan yung mga tower locks, yung mga Namsan locks. Then, ito yung, ay grabe yung sobrang lamig yung hair ko na naman. Ano na naman siya. Ah, treasure. Ayan. Sa mga fans ng treasure. Tada! Ay, ang nice. Tickets. Ah! So, for you to experience the highest or yung peak, yung observation deck, you have to pay additional 26,000 won. Tama ba? Oh yeah, I think 26,000 won for adult. Tapos 20,000 won. Not sure kung ano yung 20,000 won, pero siguro mga pang kids yun. Or may specific lang na height. Ayun. So hindi pala namin siya maaakyat kasi we have to pay another 26,000. So hindi na siguro kasi syempre, unang-una, nagtitipid. At saka pangalawa, wala lang. Parang, nagawa naman na natin yan siya sa Taipei 101. Pero hindi. Pero kung gusto nyo, I think it's also a fun experience. Pero 26,000, it's big money din. Para lang umakyat, tas bababa din agad. Diba? Parang enough na to, na nandito na tayo sa mountain mismo. And hindi na natin hahangarin pang umakyat pa ng siguro ilang meters ba yan? 300 meters. Charot, hindi ko alam kung ilang meters yan. Pero, since hindi tayo aakyat at naipakita ko naman na sa inyo yung tower, punta na lang tayo doon sa parang pinaka parang pinaka side ng mountain. May naman siya meron naman siyang harang para iwas accident. Ayan. So, italikod ko na yung camera kasi I only have 5 minutes left on my battery. Ayan. So, this is, oh my God, ito pala yung magandang ito pala yung magandang observation. There you go. Ito pala siya, oh guys. May map dito. Ewan ko kung nababasa nyo. Pero ito yung parang map. Ayun, nandun tayo. Joke. Hindi ko pala alam yan. Pero basta nandun yung mountain na yan. Ayan. Okay, dito tayo. You are here. Sabi niya, you are here. So, kung wala yung mga puno, kung nakikita natin lang paikot, we're actually can see the entire Seoul pala. Oh, this side of Seoul. So parang eto yun. Etong side na to. Yung entire Seoul. Wow! Diba, imagine? Grabe, ang ganda. Sobrang ganda. Ang saya-saya. Hindi pala entire Seoul. Tama ba? Scenery. Guys, hindi ko alam pala kung entire Seoul. Pero, hindi ba ito na yung buong Korea? Itong South Korea? Okay, gets. So, eto pala, nandito tayo. So, you can see at least etong part na to. Ito yung parang pie. Oh, I see. Etong part na to, syempre hindi natin alam kung yung entire na yan is Seoul, Korea. Seoul lang, diba? So, siguro may ibang cities na yan na naka-include. Pero, ayun na nga, double check nyo na lang guys sa Google kasi first time ko lang din. Ayan, diba? Ang ganda. Sige, magsiselfie ako para sa thumbnail. Again, bahala na ulit si JM kung anong gagamitan niya. Ang buhok. Ang hangin kasi dito.
O, diba? Nagpa-thumbnail lang. Ayan lang. So, that's all for today. So, ang recap lang natin. Una, pumunta kami sa... Saan nga kami pumunta kanina? Nakalimutan ko na. Pumunta kami sa Mangwon Market. Tapos, nagtingin kami doon ng mga binili namin. So, gagawa siguro ako ng isang video where I will be showing lahat ng pinamili namin dito sa South Korea, including their prices. And ang second stop namin today was pumunta kami ng Lotte Mart. Ayan, bumili din kami doon. So more on bili-bili kami today. And then we've tried some gyupsal. Of course, that's where we get our diba? That's where we got our samgyeopsal in the Philippines. And lastly, dito actually biglaan lang to. Itong Namsan Tower or Namsan Mountain. Ayan. So, I hope you guys will subscribe and like this video. I hope po na panoorin nyo rin yung ibang videos namin ng On the Road. So, yung season 1 namin was in Thailand. This is the season 2. Please wait for the season 3. And nabanggit ko na rin yata yung season 3 kung saan. And then season 4 will be coming out the next year. So I hope please guys support us para din ma-share namin yung experience. And I hope you too in the future, yung mga especially yung mga magsa-start pa lang ng planning na pumunta ng ibang country or mag-experience din ng ibang culture sa ibang country. I hope na this video will also inspire you. Ayun po, and if you have questions, feel free to message us then. I will be, or JM will insert my socials, Instagram on the video. And there, for Klook, by the way, merong din kaming ilalagay na Klook code for you to enjoy the discount. So, there, and that's all for today. This has been your Kuya Rai, and this is JM Entertainment's On the Road in South Korea. Bye for now!